Isang nakakagimbal na balitang umabot sa publiko ngayong araw matapos mabunyag ang mga tagumpaho ng mag-asawang diktador kabilang ang mga aligasyong pagtangay ng multi-billion na pondo ng bayan. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, mga ebidensyang ipresinisenta ng korte ang nagpapakita ng iligal na paggalaw ng pondo mula sa iba't ibang proyekto at ahensya ng gobyerno. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala, lalo na't ang mga sumusuporta sa administrasyon ay nagiging masigasig na magtanong sa kredibilidad ng mga pinuno ng bansa, kabilang na si VP Sara Duterte na ngayon nagmamasid ng maigi sa sitwasyon. Habang patuloy na umusbong ang mga bagong detalye ng mga aligasyong ito, maraming mga eksperto at mga mambabatas ang naniniwala na hindi madaling makalusot ang mag-asawang diktador sa mga kasong ito. Ang mga ebidensya ay nagpapatunay ng matinding maling pamamahala at posibleng pandaraya na nagdudulot ng pagkalugi sa kabandang bayan. Gayunpaman, kinikilala ng mga otoridad ang papel ni VP Inday Sara sa pagpapalakas ng imbestigasyon at pagtutok sa mga kaso na may layuning mapanagot ang mga responsable sa maling paggamit ng pondo ng taong bayan. Habang tinitignan ng mga bagong pagsisiwalat at mga kasunod na hakbang na isinasagawa ng mga ahensya ng gobyerno, nananatiling malinaw na hindi madali para sa mag-asawang diktador na makaligtas sa mga kasong ito. Ang posibleng epekto ng isyung ito ay magdudulot ng mas maraming tanong sa protesta mula sa publiko at maaaring magbukas pa ng mga bagong pagdinig at paglilitis sa mga darating na linggo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Palangga na nasa gobyerno na meron pang natitirang pagmamahal sa ating bayan. So napag-alaman natin mga palangga na ang postmaster na sa kasalukuyan ito ay kasabwat ayon sa ating source, okay? Allegedly kasabwat ni Liza Tanas, ni Bangag Jr., ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, at yung sidekick ni Liza Tanas na si Elaine Masukat na nabanggit na rin natin yan sa vlog natin. Ano ba ang nangyari? Para sa inyong kaalaman, okay, nakakagalit, mga palangga. I don't know kung sasaya ba ang ating New Year and everything, di ba? Of course not. Kasi, nung last year of 2023, ay inappoint ni Bangag Jr. ang kanilang kasabwat na nagde-deliver ng multi-milyong piso, although hindi naman talagang kumikita yung Philippine Post Office na yan, pero may pera pa rin dyan. So ayon sa ating source, mga kababayan, inappoint ni Bangag Jr. si Mr. Luis Carlos. Okay? Inappoint siya as in April 2023, ay inappoint siya as Acting Postmaster General and CEO. Okay? So, inappoint siya ng bongga-bongga. Hindi naman natin namalayan talaga dahil nga sabi ko nga sa inyo, parang nakakalimutan na natin yung Philippine Post Office dahil sa notorious or talamak na reputasyon yan. Dahil dyan, binubuksan, naalala ko yung classmate ko, no, sa nursing, nagpadala siya ng sapatos sa kanyang kaibigan yata, hindi nakarating. So maraming mga eksena diyan. So okay, punta na tayo dito kay Carlos. Bakit napakahalaga ng expose nating taon na ito? All right? So nung inappoint niyan siya nung last year, 25 na pala ngayon, April 2023, lingid sa kaalaman ng taong bayan, siya pala ay hindi qualified. Bakit kamo hindi siya qualified? Siya ay undergraduate. Okay? Yang posisyon na yan, dapat ay meron kang credentials. Okay? Hindi nalalaman ng taong bayan dahil magkakasabwat nga si Liza Tanas, yang buwaka ng inang yan, at si Marcos Jr., dahil siya ang nag-appoint niyan, may umuupo dyan sa PhilPost na fraudster,
like Erwin Tulfo. Okay? At, well, lahat halos lang in-appoint ni Barangay Fraudster. Okay, fast forward tayo. Fast forward, in May 2024, ayon sa ating puting ahas, mag-ingat po kayo dyan sa post office, baka gurgurin kayong lahat. But sabi naman itong Girl Lalo na ito sa akin na, oy, napangalan natin Girl Lalo na nadulas ang bibig, pero marami namang girl dyan. But anyway, okay, nag-appoint sila ng isang, actually narinig ko to, kasi taga Quezon City ako eh. At sinerge ko, in-appoint nila si Michael Planas. Okay, dating konsehal ng Quezon City. Noong May, alright? Ano ang nangyari dito? So, noong May ay may in-appoint na certain Michael or Mike Planas. Ginugel natin siya at siya in-appoint noong May. Okay, May 18. Yeah, May 18. At sinesearch natin ang kanyang alindog. Shout out naman sa iyo, sir. Baka naman, baka gusto mo namang magpa-interview dito. Pero kasi, ang eksena mga kababayan, pin-appoint ng May siya as director. Okay? Dahil lang. As chairman. Okay? So, nung in-appoint siya ng bonggang-bongga, alam niyo ba kung ano ang nangyari dito sa taong ito? So, sa post office pala, nasa law, na every year, okay, kada taon ay bumuboto ang board kung sino yung kanilang postmaster o kung sinong chairman. Binubotohan pala yan. So, every year. So, ang ginawa nitong wait a minute. Okay, dahil lang. Alright. Ngayon natin to ang kanyang, Alright. So, ang ginawa ni Mr. Planas, which is, andito yung appointment niya eh. Kaya tigalan natin Okay. Kahit i-google nyo to, nandito to. Planas. Okay. Philippine Post. Tignan natin siya. Sino ba ito si Michael Planas? Narinig ko lang itong mga Planas na ito eh. Okay. So ngayon, in-appoint siya as what? Ito, Philippine Post. The Philippine Postal Corporation welcomed the appointment of Honorable Mike Planas as their new head as chairman of the board of directors. So, ito nga siya, sabi ni Madam. So, as board of directors, in-appoint siya ni President Bangag Jr. Sabi dito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. appointed the seasoned public servant and former councilor of Quezon City last May 2024. Actually, ginugil ko siya kung may mga kaso siyang korupsyon and everything. Wala naman ako nakita. Ito yung nakikita ko sa Philippine Post. Sabi dito, the new Philippine Post chair committed to revitalize upgrade the country's postal service and to lead in journeys towards digital transformation under his leadership. Okay, ano pa sabi niya? Anyway, usually naman, whether matino ka, whether kawatan ka, di ba? Ang mga press release talaga at yung mga kamada ng mga wordings, magaganda talaga yan. But anyway, tignan natin. So, okay. So, in-appoint ni Bangag, right? Etong si Michael Planas, okay? In-appoint siya at during yung 2 days na yan, mga palangga, may mga nagsumbong na daw na mga directors sa kanya na etong acting postmaster general na si Carlos ay, ano tawag dito? Incompetent. Kasi nagsinungaling sa kanyang credentials, sa kanyang personal data sheet. Paano nagsinungaling etong si Carlos? Siyempre, alam mo, pag bago kang pasok, oy sir, ayan, alam mo yan, sige ganito, sige ganyan, gano'n. Diba? So, napag-alaman nitong Planas na ito, na itong si Carlos na nag-acting postmaster general ay undergraduate based daw doon sa sinabi ni Palangga, ni Madam sa atin na ito mga eksena dito. So ngayon, mga kababayan, ang inilagay nitong Carlos na ito sa kanyang personal data sheet ay gumraduate siya. Ano ba yung mga kurso isinulat ko kanina? Ng 3 kurso sa magkaparehong pagkakataon. Ibig sabihin magkaparehong year. Kung
Where is that? Ang daming information. Pinagsulat ko. I will try to remember, no? Okay. Asan yung, ano niya? Okay. Where is that? School. Teka. Madali lang. Hanapin lang natin yung eskwelahan niya. Okay. So, nag-aral daw, nagtapos daw siya ng yung kurso nun. Sinulat natin yan. Ay, ito. Sinulat natin. Alright. Okay. Sabi ni Palangga, ni Madam natin, ang entry nitong si Carlos, mga Palangga, Luis Carlos, at hindi ba kamag-anak to ni Clarita Carlos? Manggigigil talaga kayo. Alam daw ito ni Lisa Tanas. Alam din ni Marcos Jr. Alam din ni Bersamin dahil tao nila ito. Alam din ni Masukat na undergraduate at pinagluloko kayo. My God, mga Kapalangga. Nagtapos daw siya sa PSBA ng Accounting Technology. Alright? PSBA. Okay. Anong year to? Walang year. Nakalimutan ko isulat. But anyway, back in the 80s to. 80s, 87 yata kung tama ang pagka-remember ko. Okay. Nakalagay sa kanyang personal data sheet na graduate siya ng Accounting Technology sa PSBA. And also, nagtapos din daw siya as sa business management sa PSBA sa parehong taon. Henyo, di ba? Pero mga kababayan, hindi pa nagtatapos ang kanyang pagiging fraudster according to our source. Nilagay din niya sa kanyang personal data sheet na nagtapos din siya sa UST sa general engineering. But based dun sa ating information, during those days, nung taong yun, 1980s, wala pa daw ganung kurso sa Pilipinas. Can you comment? Oo, yung mga medyo may edad sa akin ng konti dito, ng accounting technology. So, ibig sabihin, nagsisinungaling. The fact na pareho, let's say, for example, 1986, kunyari, this is just an example, nakalimutan ko yung, kung 86 or 87. But anyway, graduate siya ng 3 kurso. Pero, wala siyang maipakitang credential. According to our source, nung pumasok daw itong si Planas na ito, dahil may mga nagsabi sa kanya, at saka issue na pala ito doon sa Philippine Post Office. Meron na palang nag-file ng case, hindi lang ito chuchu ng isang, na nagtatrabaho doon, pero may mga nag-file na ng case. I try to remember, I try to process lahat ng information. Dito kay Luis Carlos na ito, dahil nga sa ganitong issue. Inireklamo na nila sa Civil Service Commission, during that time, si Nograles pa. Si Carlos Nograles, nasa Civil Service Commission. According to my informant, na sumulat na ang Civil Service Commission sa Philippine Post Office, pero hindi daw nakakarating ang sulat. Diba? Pati sulat, hindi tagal nakakarating sa Philippine Post Office kasi may mga nagrereklamo na pala na mga directors o kung sino pa mga empleyado dyan sa loob ng PhilPost. So sa makatuwid, mga kababayan, dahil nalaman ito at nagrereklamo na yung boards, nagkaroon ng election. Okay? Kung sino ang maging Postmaster General. So, nagkaroon ng election between Planas and other person and itong si Luis na ito. So, nanalo daw sa election na yan, board election, itong si Planas. At siya na ang naging what? Naging, Postmaster General. Okay? Siya na ang naging Postmaster General ng bonggang-bongga. At based nga dito sa ating nakuwang information, mga kababayan, dahil nga hindi lang undergraduate itong si Luis Carlos, kundi siya ay may kaso sa ombudsman, may kaso siya dahil nga, at may kaso din siya sa civil service. Napag-alaman natin, may mga government employees ba dito, kapag may mga ganun, hindi ka dapat pwedeng ma-appoint o ma-confirm o whatever. Kasi nagsinungaling ka na eh. Nag-graduate ka sa 3 kurso na magkasabay ng panahon. Pero dahil, mga kababayan, dahil ito ay tao ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Bersamin, lalo na si Bersamin, at itong si Masukat na ito, ano nangyari? After that election,
na binoto ito si Planas para maging Postmaster General ng board. 2 days after, pinatawag siya sa Malacanang. Bakit siya pinatawag? Okay? Pinatawag siya para tanggalin sa utos ni Bangag at ni Lisa Tanas, ni Bersamin, kasi bata daw talaga ni Bersamin itong ano na to itong what do you call it, itong Carlos na ito. So imagine mo, hindi naman natin to kilala to si Planas, I don't know this person actually, and nagbasa-basa tayo, tinignan ko may kaso ba itong tao ito, baka mamaya itong mga nagsumbong sa atin ng mga girl lalo, nagpapabango, nagpapabango lang, o may gustong sirain and everything. Ang PNP, binaliwala ang tangkang pagpatay kay BP Sara Duterte. Naku po, hindi tama ho yan, naku. Yan ho ang laman ng sinabi ho ni BP Sara Duterte sa kanyang press con. Kaya alamin po natin ang buong istorya sa pamamagitan ho mismo sa bibig ni BP Sara Duterte. Yang mga balita na yan. Ito na po, pag-usapan natin yan ha. Okay. Pasok. Ma'am, magandang hapon kasi I only have one question and five follow-up. Kasi 3 lang daw pwede lang. Ma'am, have you received already the subpoena po served yesterday by the NBI? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault. Yes. And wait lamang po baka yung caption po minsan magkakamali dahil yung caption po na yan is auto-caption ng YouTube. Hindi po yan nung nag-caption ng video, ha? Hindi po yung kumuha ng video. Violations under Anti-terror. Violations under the anti-terrorism law. So what's your... Grabe yung anti-terrorism law, no? Napakawalang yan. Mantakin mo mga kababayan, terorista si BP. Gusto kong ewan ko. Hindi ko na talaga maintindihan ang bayan natin. Hindi ko na talaga maintindihan. Ay, pero isang bagay lang ang sigurado ko kung bakit anti-terror law. Kasi po, anti-terror law, hindi ho yan dumadaan sa pagkatitingnan ninyo. DOJ lang po yan dadaan. Pwede na ho mag-serve ng warrant. Hindi po manggagaling sa korte. Ibig sabihin, board of ano lang yan. Yung board member lang ng Anti-Terror Council. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung gusto mo magkaroon ng quote-unquote warrantless na order. Ibig sabihin, bakit warrantless? Kasi hindi nanggaling sa judicial . Ito po ay nanggaling lamang sa mga tao within the executive branch. Alam naman po natin sino pinuno ng executive branch. So, kaya feeling ko, ipagpipilitan nila yung anti-terror law. Yun ang ipagpipilitan nilang iswak sa lahat ng mga sinasabi ni BP Sara Duterte. Even if there are elements in the anti-terror law na napaka-labo. Anti-terror law, ibig sabihin naghahasik ka ng terrorism. Sa gobyerno, sa bayan mo, kailan naghasik si BP Sara Duterte ng terrorism? Ang sinabi niya, kung siya ipapatayin. Kung siya ipapatayin, inaamin niyo po ba na papatayin siya? Inaamin niyo po ba yun? NBI? Ako'y nagtatanong laang, Sir Director ng NBI. Inaamin niyo po ba na papatayin si BP Sara Duterte? Meron po ba kayong first-hand information o meron kayong kasiguraduhan na papatayin si BP Sara Duterte? At kaya niya gagawin yung quote-unquote na threat o yung pagpatay sa Marcos, Araneta at Romualdez. Kasi kung wala po kayong masabi nating matibay na ebidensya, matibay na mga facts na talagang siya ay papatayin, bakit nyo kakasuhan ng anti-terror law? Parang sabit po ata yun, Sir NBI Director. Sayang, no, isang araw napabilib mo na ako, kaya lang this time medyo... Naintindihan ko naman na napag-utusan lang kayo. Ganun talaga buhay .
may boss kayo. Ang boss ninyo, sino? O, si Remulla. Naturalmente, susunod lang kayo. Sino ba boss ni Remulla? Ang presidente. Pero medyo sabi nga nila, merong pag-uusig na sakto lang. Pero yung ginagawa ng pag-uusig ng gobyernong ito kay BP Sara Duterte ay sagad sa buto. Ito yung tinatawag na talagang dinaig pa ang isang malupit at alam mo yun, hindi maatim ng Pilipinong martial law na ginawa noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. This time, ang ginagawa ninyo talagang literal na binabaluktot na ninyo yung mga batas para lamang sumute si BP Sara Duterte sa bilangguan. Kaya nga, alam nyo, nung sinabi ko sa speech, kung hindi nyo pa po napanood, na-upload ko po yun. Marami ho sa atin nagagalit. Huwag gagawin niyan kay BP. Kami, yan. Sabi ko nga, mga kababayan, aantayin nyo pa? Aantayin nyo pa na may mangyari kay BP Sara Duterte? Ayan na, ang pagbabanta sa kanya, anti-terror law na. Aantayin nyo pa po ba? Ako nagtatanong lang. Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon na sasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases filed against you po? Lalo yung sinabing possible pati yung anti-terror. At saka idagdag ko na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander, and some more John Does and Jane Does po. Dahil sa nangyari po ng transfer from DMMC to St. Luke's po, ma'am. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!